Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program. Hatid po sa inyo ng World Radio International through its Perry Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Inyo po lingkod na nabibigyan minsan, Brother Dan Oliva. Ito po ay marinig nyo every Sunday dito po sa GMA Radio, DWRA, Barangay, 92.7 FM, every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. Pero sa YouTube po, ina-advance natin ito. Friday pa lang ay naka-upload na ito. At binabati natin ang lahat nating listeners sa Baguio and Benguet hanggang La Union, Pangasinan, Abra, and all the places na nararating po ng signal ng DWRA Barangay 92.7 FM. At binabati rin natin ang ating mga subscribers, mga followers all over the Philippines and all over the world dito po sa ating YouTube channel, Know Your Bible program. Ito mong mensahe natin ay intended for May 19, this coming Sunday. At pinamakatan ko po na the laborer is worthy of his hire based on the book of Luke, chapter 10, verse 7. Ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang sweldo o tatanggaping bayad. Basahin na po natin ang ating teksto sa Lucas Kapitulo 10, talatang 7, at ito po ay sinasabi ng ating Panginoon sa wikang Ingles. And in the same house remain, eating and drinking such things as they give, for the laborer is worthy of his hire. Go not from house to house. Luke chapter 10, verse 7, using the King James Version. Sa wikang Pilipino po, ang ganito ang sinasabi ng Lucas Kapitulo 10, talatang 7. Makituloy kayo sa bahay na iyon at huwag kayong magpalipat-lipat ng tinutuluyan. Kainin ninyo at inumin ang anumang ihain sa inyo sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat tumanggap ng sahod. Ito ay ating teksto sa English at sa Filipino version based on the book of Luke, chapter 10, verse 7. Now, lumakad na po tayo sa ating introduction. This particular verse was part of the limited commission given by Jesus to the 70, or sometimes they call it 70 disciples. So ito pong versikulo nito ay pahagi po ng utos ng Panginoong Hesukristo, yung tinatawag nalang limited commission sa 72. 72. Sa ibang translation, 70 lang, 70. Ngayon, pinadala ng Panginoong Hesukristo ito by twos, dala-dalawa. Bakit dala-dalawa? Para siyempre may kasama, para hindi malungkot yung nangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. At ito po ay isang practice o gawain na ginagaya ng isang religious group sa ngayong kapanahonan. Palagi silang dala-dalawa, umiikot sila sa buong Pilipinas, mga barangay, mga bayan, nakakurbata yan at may mga pangalan pa sila. Yun po yun, practice ng isang grupo na ito. Now, many are asking if the statement is applicable to church workers today. So marami po ang nagtatanong kung itong sinabi ng Panginoong Hesukristo dito sa Lucas Kapitulo 10, talatang 7, ay applicable. Pwede pang gamitin sa ngayong kapanahonan, lalo na sa mga manggagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit tinawag po ito na limited commission? For your information, bago nag-full time ang Panginoon, 3 years and a half, kasama yung kanyang mga apostoles, bago sila nangaral sa iba't ibang bayan, inuna muna nila ang mga Hudyo. The Jews first. Kaya nga sa Romans 1:16 sabi ni Apostle Paul, the gospel is the power of God unto salvation to the Jew first, and then to the Greeks. Sa mga Hudyo muna at pagkatapos sa mga Griego o sa mga Hintil. So inuna ng Panginoong Hesukristo ang mga bayan ng mga Hudyo
kung saan sila nakatira sa Galilea, sa Jerusalem, sa Judea, at sa mga lugar doon sa tinatawag nating Promised Land or the Palestine. Para masasabi nating testimony, isang witness, isang prueba na ang Ebanghelyo ay ipinangaral ng Panginoong Jesucristo sapagkat darating na ang kanyang kahariang spiritual. Hindi po physical na kaharian, kundi spiritual na kaharian. At anong sinasabi ng Biblia tungkol sa mga sweldo, sa mga tinatawag nating pagbigay ng pabuya o kaya naman sweldo sa mga church workers o sa mga gawa ng Panginoong Jesucristo. Ano sinasabi ng Biblia? Sa 1:8:32 sinabi ng Panginoong Jesucristo, "You shall know the truth, and the truth shall make you free." Malalaman ninyong katotohanan, at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo o magbibigay ng kalayaan sa inyo. Malalaman ninyong katotohanan. Ano po yung katotohanan na yun? Yung katotohanan ay tungkol sa sinasabi ng Biblia, lalong-lalo na po ang Bagong Testamento na sinulat ng mga apostoles, lalong-lalo na si Pedro at ang iba pang mga manunulat ng Biblia. So sa leksyon na ito, mga kapatid, mga kaibigan, 4 to na parte, 4 na mga tinatawag nating points or issues ang ating tatalakayin para maunawaan natin yung tinatawag nating idea kung bakit dapat tumanggap ng sweldo ang mga manggagawa ng Panginoon, especially yung full-time preachers, full-time evangelists, and sometimes pati yung mga full-time elders and deacons. May sweldo ba yan? Makikita ba natin sa Biblia yung mga ebidensya na sila ay sinisweldoan? So number 1 question, did the temple workers receive compensation? Yung mga nagtrabaho po sa templo, panahon ng mga Hudyo, before the destruction of the temple in AD 70, mayroon pong mga pare, mga saserdote, punong saserdote at lahat po ng nagtatrabaho sa templo, usually mga Levites, galing po sa tribo ni Levi. Sila po ba ay may mga sweldo? Sinasabi ba ng Biblia na sila ay may tinatanggap? Pangalawang question, there are biblical verses proving that church workers were paid. So may mga talata sa Biblia na babasahin po natin at papansinin para patunayan na ang mga manggagawa ng Panginoon sa iglesia ay tumatanggap po ng bayad. Number 3, did the Apostle Paul receive financial support from churches? Si Apostol Pablo ba ay tumanggap ng mga tulong, financial o material sa mga kongregasyon na itinatag niya sa Europa, sa Asia at sa amang lugar? May mga ebidensya pa tayo. May mababasa pa tayo sa Biblia. Number 4, payments for guest or visiting preachers. Ito po ay sinasabi nating parang modern practice kasi napakarami na pong kongregasyon ang Iglesia ng Panginoong Jesucristo sa buong Pilipinas, sa buong mundo, at kung may mga bumibisita, may naaanyayahan ng mga manggagawa, preachers, evangelists, and others para mag-lecture, mangaral sa kanilang lokal na kongregasyon. Ito ba ay dapat sweldohan? At kung sweldohan, magkano naman? Wala pong sinasabi sa Biblia yung magkano. Pero ang ibig sabihin, dapat ba silang sweldohan at paano po ang mga guidelines, mga alituntunin na pwedeng sundin para tama naman yung tinatawag nating compensation sa mga gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Now, number 1 part of our discussion is, did the temple workers receive compensation? Sa lumang tipan, tumanggap ba ang mga saserdote, mga punong saserdote at ang mga levita na nagtatrabaho sa templo? The Temple of Jerusalem, of course, was found in Jerusalem, and it started, or rather, it stayed there for until the years AD 70. Taong 70 Anno Domini, at pagkatapos po nawala na yun sapagkat winasak ng mga Romano ang templo sa Jerusalem. At ngayon po, wala na pong templo sa Jerusalem. Sabi nila ang nakatayo roon na gusali ay isang muske ng mga naniniwala kay Allah. Alright, well, Levites were paid
from the sacred tithes as required by the Old Testament law. Ang lumang tipan po ay nire-require nila. Sinasabi ng batas ni Moses na ang magbibigay sila ng ikapo. Doon po sa ikapo o 10% o sinasabi nilang tithe sa English, doon po nanggagaling ang sweldo. Ang mga binabayad sa mga Levita, sa mga saserdote at sa mga punong saserdote na nagtatrabaho sa templo. So, ito po yung 10%. Sino po ang nagbibigay ng 10%? Where there were 11 tribes, and of course, the Levites, isa silang tribo, pero hindi sila tumanggap ng land. Hindi sila tumanggap ng lupa bilang parang pamana nila. Ang naibigay sa kanila, mga syudad. There were Levitical cities o mga syudad para sa mga Levites. Ito po ang ginawa doon sa Old Testament. Now, this was done as Levites did not receive land inheritance. So wala po silang namanang lupa doon sa Palestine, sa land of promise, nang pumasok na pa yung mga Israelita doon. Ang mga Levita, ang mga tribo na galing kay Levi, ay wala pong natanggap na inheritance o pamana ng mga lupa. Subalit, mayroon silang tinatawag na 48 cities, mga syudad. At doon, nakatira sila. At meron ding ibinigay na parang 1 square kilometer, equivalent sa 2/3 of a mile sa English, pero i-convert natin sa ating way of measuring, 1 square kilometer, isang kwadrado na kilometro, parang yun nilang pastulan nila, parang yun ang pinakalupa nila. Pwede rin sila magtanim doon, ayon po sa Old Testament. As sabi ko, ulitin pa natin, the Levites were given 48 cities where they could farm and support their families. Ayon po yun sa Numbers chapter 35. Yung aklat na sinulat ni Moses, yung sa English, Numbers chapter 5, sa Tagalog, bilang o statistics. Ito yung census. Now, the land around each city given to them was about 2,000 cubits. So, 2,000 cubits, wala na po tayong measurement na yun ng 2,000 cubits. So, ang equivalent ng 2,000 cubits is more or less 2/3 of 1 mile, o convert natin sa kilometro, more or less 1 square kilometer. Isang kwadrado na kilometro. At ito po ay mababasa natin sa Book of Joshua, chapter 20 and chapter 21. Therefore, brothers and sisters, the Levitical priest, high priest, and of course the ordinary priest also lived, they worked, and raised their families like everybody else in the cities. Mga saserdote nun, mga pare, mga punong saserdote, nag-aasawa po sila. They were getting married and have children. So, yun po ang justification o rason kung bakit sila ay nabubuhay, nagtatrabaho, at may mga pamilya, at nabigyan po sila ng tinatawag nating mga syudad. 48 Levitical cities. And in that city, mayroon po silang 1 square kilometer na pwede nilang pagtamnan, mag-alaga ng mga hayop, para naman buhayin ang kanilang pamilya. So we have proven therefore, brothers and sisters, that temple workers, Levites, priests, high priests, were receiving compensation in the Old Testament, sa batas ni Moses. Now let's go to the New Testament. Biblical verses proving that church workers were paid. Mayroon bang bersikulo, mga kapitulo sa Biblia, sa Bagong Testamento, na nagpapatunay na ang mga workers ng Iglesia ng Panginoong Jesucristo ay binabayaran? Tingnan po natin ang sinasabi ng Biblia. Sa sulat po ni Apostol Pablo kay Timoteo, 1 Timothy chapter 5, verse 17 and 18, we read this particular passage. Let the elders who rule well be counted worthy of double honor, especially those who are laboring in preaching and teaching. So sabi ni Apostol Pablo sa kay Timoteo 5:17-18, pabayaan nyo na ang mga elders, mga matatanda, tinatawag rin silang obispo, mga pastol, na nagtatrabaho, nabigyan ng tinatawag nilang double honor. Doble ang karangalan. Ano po ibig sabihin ng double honor? Well, sabi ni Apostol Pablo, pinaliwanag niya po dito, especially those who labor and preaching and teaching. So hindi lang po paggalang ang ibibigay sa mga elders, sa mga pastor o sa mga obispo. Hindi lang respeto.
Kung hindi sabi ni Apostol Pablo, double honor, which actually means the idea of compensation. Sa context po dito at sa paliwanag ng mga Bible scholars and of course research sa Biblia, ito po ay nangangahulugan that they were being paid, especially, sabi ni Apostol Pablo, especially those who labor and preaching and teaching. So mayroong mga workers. Pwedeng elder at the same time is also an evangelist. Pwedeng elder at the same time preacher. So kaya sinabi dito ni Apostle Paul, especially those who labor and preaching and teaching. So yun po. For the scriptures say, you shall not muzzle an ox when it treads out the grain. Deuteronomy chapter 25 verse 4. Ano pong ibig sabihin ng thou shall not muzzle an ox? Well, ang ginagamit po nilang pang-araro nun ay baka. So sabi dito ni Moses sa Deuteronomy 25:24, huwag mo raw busalan ang mga baka kung sila ay gumigiik sa mga trigo. In other words, while they are working, huwag mo silang takpan sa bibig. Pabayaan mo silang kumain doon sa kanilang ginigi o sa kanilang tinatrabaho. Ang ibig sabihin, where they are working, they can also eat what they are working. In other words, halimbawa, gumagawa ka ng tinapay sa bakery. Ikaw mismo na gumagawa ng tinapay, natitikman mo yung tinapay na ginagawa mo. Yun pong ibig sabihin doon. So, you shall not muzzle an ox when it treads out the grain. Sabi doon sa Deuteronomy chapter 25 verse 4. And in other words, the laborers deserves their wages. Ang mga manggagawa ay karapat-dapat sa kanilang sweldo o bayad sa kanila. Well, in the book of Galatians chapter 6 verse 6, sabi pa rin ni Apostle Paul, English muna po, let one who is taught the word share all good things with the one who teaches. Sabi ni Apostol Pablo, ang tinuturoan, dapat bahaginan niya ng mga bagay, good things, magagandang bagay, ang mga nagtuturo sa kanila. Okay? Ano ba ang ibibigay ng mga estudyante sa mga nagtuturo sa kanila? Well, kung tingnan natin sa kolehiyo, ano ba ang compensation ng mga guro o mga teachers? Di ba yung tuition fees ng mga estudyante? Maliban na lang kung libre, pero kahit na libre, yung government schools, yung university, ang nagbabayad, gobyerno. Hindi po yung mga estudyante, lalo na pag sila ay scholar. Pero sa mga private schools, ang nagbabayad ng sweldo ng mga teachers, mga professor, ay mga estudyante. So sabi ni Apostle Paul, let the one who is being taught, yung estudyante, share all good things, could mean the material needs of the teacher or the preacher. So tinuturuan ka ng salita ng Panginoon Diyos, ano naman ang tinatawag na compensation o pupunta doon sa nagtuturo sa iyo? Full-time sila sa pangangaral sa iyo. Okay? Now, another passage in the book of 1 Corinthians chapter 9, verse 9 to 10, the Apostle Paul wrote plainly that church worker must be compensated. Dapat daw ang mga magagawa sa iglesia ay dapat maswelduhan o mabayaran. 1 Corinto kapitulo 9, talatang 9 at 10. Well, sabi ni Apostle Paul, when this was written in the book of Exodus, you shall not muzzle an ox when it treads the corn, God was not concerned with the oxen only. Ang concern po ng Panginoon Diyos, sabi ni Apostol Pablo, ay hindi yung baka. Kung hindi, ito ay sinulat para sa mga manggagawa sa iglesia. Sabi ni Apostle Paul, it was written for our sake, the plowman and the thresher work and the hope of sharing the crops. So yung mga nagtatrabaho, nagpa-farm, nag-aararo, sila po yung nagtatrabaho sapagkat inaasahan nila na makakatikim sila doon sa kanilang itinanim at aanihin. Ano sabi ni Apostle Paul? Furthermore, in 1 Corinthians chapter 9 verse 11, the Apostle Paul said, if we have sown spiritual seed among you, is it too much if we reap material harvest from you? Kung kami po ay nagtanim ng spiritual na biyaya o binhi para sa inyo, napakalaki bang bagay na kami ay aani sa material o physical na bagay?
na galing sa inyo. Yun po ang ibig sabihin niya sa 1 Corinthians 9:11. Tuloy po natin sa 1 Corinthians 9:14. Ano pang sabi ni Apostol Pablo? The Lord has commanded that those who preach the gospel should receive their living from the gospel. Dito po napakalinaw yung sinabi ni Apostol Pablo. Sinasabi ng Panginoon, inuutos niya na ang nangangaral ng Ebanghelyo ay dapat mabayaran sa pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. In other words, if you are full-time working for the Lord, whether full-time or part-time, dapat binabayaran yung iyong serbisyo. Because the Lord does not give directly from heaven. Ang ginagamit ng Panginoon, siyempre, mga tao. Kongregasyon. Ano pa sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 4, verse 4? Now to the one who works, his wages are not counted as gift, but as his due. Ang nagtatrabaho raw sa iglesia, sa Panginoon, ang kanyang sweldo ay hindi po regalo o kaloob, kundi ito ay kanyang karapatan. It is his right, it is his share na dapat ibigay ng tinutulungan niya na kongregasyon. Ulitin ko po. Now to the one who works, sabi ni Apostle Paul, Romans 4 verse 4, his wages are not counted as a gift, but as his due. Sa mga nagtatrabaho sa Panginoon, sabi ni Apostol Pablo, ang kanyang bayad ay hindi maituturing na regalo, kung hindi ito ay karapatan niya. Karapatan niyang siya ay bayaran at swelduhan. Now let's go to the third part of our lesson, brothers and sisters. Did the Apostle Paul receive financial support from the churches? Alam natin na si Apostol Pablo ay tent maker. Gumawa-gawa siya ng mga tulda, kasama ni Aquila at Priscilla doon sa Acts chapter 18, chapter 19. Kasama niya si Aquila at Priscilla na gumagawa ng tulda at binibenta nila. So yun po yung negosyo nila. But the problem is, question rather, did Paul receive financial support from churches? Tumanggap ba si Apostol Pablo ng mga tulong, material na tulong o financial na tulong sa mga iglesia na pinangaralan niya? Yan po ang kasanungan. Now, let's find out. Well, number one, as he preached the gospel in Thessalonica, the church in Philippi helped Paul. Nung siya ay nangangaral sa Thessalonica, Thessalonica is part of Greece or Macedonia during the time, sabi ni Apostol Pablo, ang iglesia sa Filipos, the church and Philippi, help him. Sino bang miyembro ng iglesia sa Filipos? Well, nandun po si Lydia, isang negosyante ng mga damit. Nandun din yung Philippian jailer, yung tagabantay ng bilangguan na siya po ang naging dahilan, naging Kristiyano siya at tinulungan niya si Apostol Pablo doon sa Filipos. So, may mga miyembro doon at ang alam natin, one of them was Lydia and the Philippian jailer, yung tagabantay ng piitan. Hindi sinabi po yung pangalan. Pero Lydia was one of them and she was a seller of purple clothes. Mga damit na mamahalin. Eh, siyempre may pera yun si Lydia at siya yung isa sa mga sinasabi natin tumulong kay Apostol Pablo. And here of course in Philippians chapter 4 verse 15, sabi ni Apostol Pablo, and you Philippians know that in the beginning of the gospel, when I left Macedonia, no church entered into a partnership with me in giving and receiving except you only. Filipos 4:15. Ano sabi ni Apostol Pablo? Kayo mga taga-Pilipo na Kristiyano, sa pangangaral ko ng Ebanghelyo, nang ako ay umalis sa Macedonia, walang iglesia ang naki-partner, nakipagkasunduan sa akin na tumanggap at magbigay ng tulong, kundi kayo lang. In other words, walang masyadong tumulong kay Pablo. Ang malakas na tumulong sa kanya, sa kanyang pangangaral, ay ang iglesia sa Filipos. Alright, and sino ang namiyembro doon? One of course was Lydia, and the other one was the Philippian jailer, yung tagabantay ng piitan. Ulitin niya pa sinabi niya doon sa Philippians 4:16 and 17. Tuloy po natin yung Filipos 4:15, 16, 17. You sent help for my needs once and again, and I received full payment and more. Kinan nyo? Nagpadala kayo ng tulong sa akin, hindi lamang minsan, kung hindi pa ulit-ulit, nakatanggap ako ng tamang bayad at sometimes sobra pa.
In other words, talagang generous ang mga Kristiyano sa Pilipos. Ano pa sabi ni Pablo? I am well supplied, having received from Epaphroditus the gifts you sent, a fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing to God. Philippians 4:16-17. Ulitin ko po. Sabi ni Apostol Pablo, I'm well supplied. Natulungan niya ako sobra-sobra pa. Nang tinanggap ko mula kay Epaphroditus ang mga kaloob niyo o regalo ninyo, na kung pwedeng isabihin, ito ay mabango na handog sa Panginoon. Sacrifice acceptable, tinatanggap ng Panginoon, and not only tinatanggap, but pleasing to God. Nakakabigay ng kasiyahan sa ating Panginoon Diyos. So, sino ang napuri? Yung mga taga-Pilipos, and of course, eventually, when you do good, the Lord is also blessed. The Lord is praised. The Lord is glorified. Katulad sa Matthew 5:16, ano sabi ni Kristo? Let your light so shine before men so that they will see your good works and glorify the Father in heaven. So sino po ang nabibigyan ng parangal kapag tayo ay naging generous, gumawa ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatiran natin? Galatians 6, chapter 6, verse 10. Ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Diyos. Ano pa sabi ni Pablo sa 2 Korinto kapitulo 11, talatang 8 at 9. 2 Corinthians 8 and 9. Ganito, pakinggan niyo mga kapatid. I rob other churches by accepting support from them to serve you. When I was with you and I was in need, I did not burden anyone. For the brothers who came from Macedonia supplied my need. Tingnan niyo, napakaganda yung sinabi ni Pastor Pablo sa mga Kristiyano sa Macedonia, lalo na po sa mga taga-Pilipos. Ulitin ko po. Sabi niya, ninakawan ko ang ibang iglesia. So parang, of course, hindi na tunay na pagnanakaw. Kumuha ko ng support, kumuha ko ng material na blessing, ng pera sa ibang iglesia, nang ako'y nangangailangan. I did not burden you. Hindi niya binigyan ng pabigat ang mga Kristiyano sa Corinto. Corinto is still also in Greece. Hindi niya where he was preaching, he did not ask people money from where he was preaching. Yun po ang sinasabi dito ni Apostol Pablo. For the brothers, sino ang nagsuporta sa kanya? The brothers who came from Macedonia. Of course, Macedonia, nandun po yung iglesia sa Pilipos. Supplied my need. Sila po ang nagbigay ng pangangailangan ko upang wag lang kayong mabigatan kayong mga kapatiran dito sa Corinto. Yun po sabi ni Pablo dito sa 2 Korinto kapitulo 11, 8 at 9. Panghuli po na parte ng ating leksyon. Payments for guest or visiting preachers. Well, nung panahon na yun, siyempre, si Apostol Pablo, bibisita po sa iba-ibang kongregasyon. Nangyayari na po yun. Sa ngayong kapanahon na natin, uso na po, maraming kongregasyon sa buong Pilipinas, sa buong mundo. May mga visiting preachers, guest preachers. So may practice din po na ganyan. Iniimbita at pupunta yung mga manggagawa, mga preachers, mga evangelists. Some congregation would invite a guest preacher for one Lord's Day. So, kung minsan, may isang, sabi nila, gusto-gusto nilang marinig. So, inimbita nila yung isang kapatiran. So, imbitahin nila, halimbawa, galing pa sa Mindanao, papunta ng Manila. Siyempre, napakalayo yon. Anong ibig sabihin nun? Alanganin naman yung taong galing sa Mindanao, papunta ng Manila, siya pa ang gagasto sa kanyang mga, maliban na lang kung siya ay napakayaman. Katulad ng mga tinatawag nating restaurers in the so-called 18th, 19th century doon sa Amerika. To show loving appreciation to the speaker and still be good stewards of the church budget. So dalawa po ang iniisip ng kongregasyon pag siya ay nag-imbita. Number one, papakita pa siya ng loving appreciation sa taong iniimbita nila. Ano yung loving appreciation? Hindi lang po pasalamat, hindi lang po per certificate. Siyempre, kung halimbawa nagmula sa Mindanao, papunta ng Manila, yung pamasahe niya, kung barko man o aeroplano man, etc., ibibigay ng kongregasyon na nag-imbita sa kanya. But at the same time, some congregation are asking, are we becoming good stewards? Mabuti ba tayong katiwala ng Panginoon kung tayo ay gagastos ng napakalaki
sa pamasahe, sa pagkain, at sa accommodation ng taong inimbita natin. Galing pa sa Mindanao, pupunta ng Maynila. Halimbawa lang po yan, mga kapatid. Now, here are some payment suggestions for guest preachers. Ito po ay suggestion nila galing among Churches of Christ, but even among other religious groups. Number one, sabi nila, kapag ikaw ay nag-imbita, halimbawa, congregation ka, malaki, Metro Manila, gusto mong maimbita yung sikat na speaker doon sa Mindanao. Sabi nila, number one, should cover travel expenses. Kung magkano yung travel expenses from Mindanao to Metro Manila, sasagutin ng kongregasyon na nag-imbita. To and fro the designated local church. Siyempre, magkano pamasahe sa aeroplano o sa barko, sasagutin nyo na nag-imbita na kongregasyon. Kung halimbawa, galing sa Mindanao, punta Manila. Example lang po yan. Ano pa? It should also cover food expenses. Siyempre, sumakay nga naman sa barko, sumakay sa aeroplano, pero wala namang pagkain doon. So kasama po sa compensation o bayad ng isang inviting congregation sa isang preacher na galing sa ibang lugar, kasama po yung pagkain doon. Hindi ko alam kung masasarap na pagkain o talagang expensive. Nasa kanilang discretion po yun ng nag-iimbita. And number 3, of course, cover accommodation. Halimbawa, yung nag-imbita, congregation sa Manila, galing sa Mindanao, meron siyang guest room or preacher room, doon niya i-house doon. Pwedeng may electric fan, pwedeng may air condition, pwedeng gano'n. Pero kung wala siyang gano'n, may mga congregation na babayad sila sa isang, sinasabi natin, hotel, doon nila pa titirahin yung preacher at kumisan kasama yung misis o pamilya. Gagastuhan nila na malaki yun, of course. So, ganun din po. If he has to stay overnight, he can stay in the guest room in the church building. Kung mayroong guest room ang church building. At mayroon pong mga kongregasyon sa Pilipinas ngayon na may sarili silang guest room sa mga visiting preachers o naiimbita nila ng mga preachers. Hindi ko na po babanggitin yung mga lugar na yon. And number 4, and the last, base the honorarium on the kind of services and the generosity of the congregation. How much should that preacher, invited preacher galing sa ibang lugar, ang ibibigay ng lokal na kongregasyon? Nasa kanila po. It's their discretion. The kind of service, kung gaano kalaki ang serbisyo na binigay, tutumbasan nila po ng halaga yon. At depende rin po sa generosity ng isang congregation. May isang congregation, malapit lang mula Baguio hanggang Pangasinan, ang binibigay sobra-sobra. Yung po sabi nilang generous congregation or generous givers. Siyempre, pag inimbita mo ulit yung speaker na yun, tuwang-tuwa siya, babalik siya. Pero pag hindi mo binayaran, baka hindi na babalik yun pag inimbita mo ulit. Just an idea, mga kapatid. Sa ating po magtatapos, mga kapatid at mga kaibigan, I hope this lesson has given us some ideas on how to regard the preachers, workers of the Lord. Sapagkat sinasabi ng Panginoon sa Kristo, the worker is worthy of his hire. Ang manggagawa ay karapat-dapat lang sa kanyang sweldo. Each local congregation must have several men who can deliver inspiring sermon. Or of course, kung magagaling na yung mga members mo sa church, mga kalalakihan mo, pati mga kabataang lalaki, kayang-kaya na nilang mangaral ng salita ng Diyos, hindi na kinakailangan mag-imbita ka pa, na maliban na lang kung talagang may gustong-gusto kang imbitahin sa iyong lokal na congregation. But when a local church invite a guest speaker, the point mentioned should be considered. Meron pong binigay tayong mga idea, especially letter D payments for guests and visiting preacher. Balikan nyo na lang po yung mga kaibigan. Nandun po yung outline. So, the most important principle that we have to remember when we invite workers and preachers from other congregation or from other places, sabi ng Panginoon sa Kristo, the laborer is worthy of his hire. The laborer is worthy of his pay. Ang manggagawa ay karapat-dapat sa ibinabayad sa kanya. In other words, the preacher, invited preacher, does not have to beg. Hindi dapat maging pulubi na mamalimos sa mga congregation kung baga siya ay tutulungan o hindi. Huwag na po kayo mag-imbita kung hindi nyo naman kayang ibigay ang pangangailangan ng inimbita yung speaker. Yan po ay isang statement or advice
sa mga mag-iimbita. For listeners and subscribers, sa mga nakikinig sa ating radio program at sa mga subscribers sa ating YouTube channel, kung kayo po ay hindi pa na kay Kristo, if you're not yet with the Lord, we would like to invite you now. Sabi ni Kristo, believe and be baptized to be saved. Kung kayo ay sumasampalataya kay Kristo, ibig niyong maligtas sa inyong mga kasalanan at makatiyak na makapasok sa kanyang kaharian. Sabi ni Kristo, he who believes and is baptized shall be saved. Subalit ang hindi sumasampalataya, hindi kinakailangan bautismuhan. Siya ay magdurusa. Ano pa sabi ni Pedro? Repent and be baptized for the forgiveness of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. Magsisi kayo, talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Kristo sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at sa pagtanggap ng kaloob o regalo ng Espiritu Santo. And of course, the gift of the Holy Spirit is the indwelling of the Holy Spirit. 1 Corinthians 3:16, 1 Corinthians 6:19. And by the way, kung kayo po ay kumbinsido na, ready na kayo tumanggap kay Kristo, now is the time. Now is the acceptable time. Kayo po ang oras o panahon na tinatanggap ng Panginoon. Today is the day of salvation. Hindi po natin alam ang bukas. Darating si Kristo at baka kunin na tayo ng Panginoon. So dapat ngayon pa lang, kung kayo po ay kumbinsido na, kayo po ay inanyaya namin. Si Kristo rin ay nagbibigay ng invitation. Matthew chapter 11:28 to 30. Ito po ang famous invitation ni Kristo. Ano sabi niya? Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan, kayong nababagabag, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang aking pabigat ay hindi po mabigat at magaan lamang, at makakasumpong kayo ng kapangyarihan o rather kapahingahan sa inyong kaluluwa. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Manalangin po tayo sa ating pagtatapos. Ama po naming banal, maraming pong salamat sa radyo na ito, sa station na ito, sa YouTube channel, sa mga sponsors namin, sa partners, especially po ang Christian World Ministry, headed by Brother Art Madlayang, Terry Dennis, James Kitoriano, John Jeffrey, and of course, Deborah Quinones Marcos. Sa lahat po natin mga sponsors, kapatid na Rico Canlas of San Fernando City, Pampanga, Sister Dina Ibita and June Kaugiran of Metro Manila, of course, Sister Rose Ontalasco from Canada and Brother June, at iba pa pong mga workers, partners natin sa pangangaral ng Ebanghelyo dito sa radyo at sa YouTube. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Bendisyonan kayo. And we ask the Lord to bless those who have heard this lesson, and we pray that they will accept Christ as their Lord and Savior. We ask the Lord to cleanse us from all our sins, as we also forgive those who trespass against us. Through Christ we pray. Amen. Amen, amen. Praise the Lord, for he is glorious. Never shall his promise fail. God hath made us victorious. Sin and death shall not prevail. Hallelujah, amen, hallelujah, amen. Amen, amen. Praise the Lord of our salvation. Host on high, his power proclaim. Heaven and earth and all creation, laud and magnify his name. Hallelujah, amen, hallelujah, amen. Amen, amen.
Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.